Likas na sa ating mga Pilipino ang maging palakaibigan. Walang pinipiling kaibigan, maging dayo o taga-ibang lugar man. Ngunit paano kung magkaibang uri ang magkus ng landas? May pag-asa bang mabuo ang kakaibang turingan kung magkaibang mundo ang kanilang pinanggalingan? Ikong Ambo, kumusta na po ang lagay ni Basilio? Malungkot na tanong ni Ditas sa albularyong si Emay. Mag-isang pinapalaki ni Ditas ang nag-iisang anak na si Basilio matapos silang iwanan ng asawa upang sumama sa iba. Tubong Basod, Camarines Norte ang mag-ina at tahimik na namumuhay sa isang simple at payak na estado. Nagtitinda ng gulay ang ina ni Basilio, samantalang ang paslit naman tumutulong sa paglalako dahil bakasyon pa sa eskwelahan. Wala namang masamang espiritong nakikipagbuno sa iyong anak, Ditas. Masasabi kong mahina lamang talaga ang resistensya ni Basilio, kaya madalas kapitan ng sakit. Tulad ngayon, hindi nawawala ang ubot-sipon. Ibibigay ko sa iyo ang listahan ng mga halamang gamot na iyong ihahanda at ipapainom sa kanya. Ani ng matanda. Para sa mga tulad ni Ditas na kapos palad, tanging manggagamot sa bayan na albularyo lamang ang madalas nilang lapitan. Kadalasan din kasi, nagagawa nitong pag-aanin ang karamdaman ng pasyente at hindi kailangang magbayad ng mahal. Napakalayo naman kasi ng klinika mula sa kanilang lugar at may kamahalan din ang singil dito na alam niyang hindi niya makakayang tustusan. Nang hapong ding iyon, umuwi ng mag-ina. Inasikaso ni Ditas ang mga ilalagang halamang gamot na galing kay Apo Emay. Umaasang malulunasan nito ang sakit ng anak na halos 1 linggo na ang tinatagal. Bilang ina, hindi niya maiwasang mag-isip ng hindi maganda kada magkakasakit si Basilio. Kung maaari nga lamang na kunin niya na lamang ang sakit nito mula sa katawan ng anak, gagawin niya. Nang sa gayon, hindi na mahirapan pa ang paslit. Nangangalong mata na si Basilio. Barado ang ilong at matunog ang upo. Payat din ang 12 gulang na bata at kitang-kita ang kawalan ng nutrisyon nito sa katawan. Kaya naman mahina ang resistensya at mabilis na kapitan ng karamdaman. Walang ganang kumain, kaya tsinatsaga ito ni Ditas upang hindi malipasan ng gutom. Kinaumagahan, madilim pa lamang, nagsimula na mag-asikaso si Ditas para sa kanyang ilalakong panindang gulay. Naganda ng 2 buslo na may patpat na sumusuporta sa dalawa upang maayos na mayatang sa kanyang mga balikat. May dala din siyang gulok na panggapas sa mga damo at halamang ligaw. Sa paanan ng bundok siya kumukuha ng mga itinitindang gulay gaya ng sitaw, kamote, ube, prutas gaya ng mga mangga, saging at kung ano-ano pa. Tunay ngang mayaman ng kalikasan at biyayang maituturing ang mga ito. Ginising niya na din si Basilio upang makapag-asikaso. Hindi niya iniiwan ang paslit sa bahay kada aalis dahil walang magbabantay dito. Hindi din naman kasi mapapakali ang kanyang isipan sa kung saang lugar man siya naroon. Kaya palagian niya itong sinasama sa mga lakad niya upang kahit paano magkaroon ng kapanatagan ang kanyang kalooban. Nang makapaganda na, agad na tumulak papuntang kakahuyan ang mag-ina. Umpisa na ang pagkayod para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ganito na ang buhay nilang mag-ina. Nang makarating, wala nang sinayang na oras ang dalawa. Dahil kabisado na nila kung saan parte matatagpuan ang mga hinahanap, mabilis na lamang nilang matatapos ang mga gagawin.
Malapit nang pumutok ang araw at ang langit nagkukulay kahil na. Tanda na sumisilip na si Haring Araw. Habang abala ang ina ni Basilio sa pagkukolekta ng mga sitaw, may napansin itong kakaibang liwanag na lumilipad-lipad ilang dipa ang layo mula sa kanila. Animoy alitap-tap na naglalaro sa puno. Dahil sadyang nakakatawag ng pansin niyon, hindi maiwasan ang paslit na hindi ito sundan. Marahan itong lumapit nang hindi napapansin ng ina ang kanyang pag-alis. Dahan-dahan itong lumapit nang hindi inaalis ang mga tingin sa nagliliwanag na bagay. Punong-puno ng kuryosidad ang mga mata ni Basilio. Nang makalapit na, namalagi lamang ang ilaw sa lapag. Niyuko ito ng paslit upang matignan ng malapitan. Laking gulat niya nang makita ang isang maliit na nilalang. Mga 6 na pulgada ang taas nun. May pakpak na malalapad na dahon at ang suot, mga dahon at bulaklak. Imbis na kakakitaan ng takot, mas lalo pang naging interesado si Basilio. Ang liwanag na bumabalot sa katawan ng nilalang unti-unting nawawala. Bakas din sa mukha nito ang hirap at kapansin-pansing napapagod. May mga sugat sa binti at mga braso. Ano nangyari sa'yo? Tanong ni Basilio. Napatingin lamang ang nilalang sa kanya at saka nagsisigaw. Lubi, 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 lubi. Ito lamang ang salitang sinasampit niya. Winawagayway ang 2 kamay, tanda ng pakiusap na huwag lumapit sa kanyang paslit. Dahil sa liit noon, nagmukhang higante sa laki si Basilio na normal lamang naman ang laki para sa isang bata. Lubi? Isang magandang ngiti ang ibinigay ni Basilio. Lubi ba ang iyong ngalan? Ako naman si Basilio. Huwag kang matakot. Hindi naman kita sasaktan eh. Pagtitiyak niya. Lubi! Lubi! Sambit ng nilalang, sabay tangis ng iyak. Pinipilit nitong lumipad, subalit hindi na niya maigalaw pa ang kaliwa nitong pakpak. Dahil likas ng matalino si Basilio, napagtanto niyang kailangan ng tulong ng nilalang. Inilapit niya ang kanyang palad upang damputin ang kaawa-awang si Lubi. Ngunit tila balot pa din ang takot ito. Umatras, subalit hindi na makaalpas pa dahil naabot na niya ang malalaking ugat ng puno. Huwag kang matakot. Gusto lamang kitang tulungan. Saad ni Basilio. Sa puntong iyon, tuluyan nang nawalan ng malay si Lubi, kasabay ng pagkamatay ng liwanag sa kanyang katawan. Marahil ay dala na din ito ng labis na pagkapagod sa kung anuman ang nangyari sa kanya. Sa pagbagsak sa lupa, minabuti ni Basilio na kunin ito. Subalit hindi niya malaman kung ano ang gagawin sa natagpo ang kakaibang nilalang. Bigla siyang nataranta nang madinig ang sigaw ng ina na tinatawag ang kanyang pangalan. Mabilis niyang tinago sa kanyang likuran ang kanyang hawak upang hindi makita ng ina. Ngunit sinisiguradong hindi mahigpit ang hawak nito upang hindi lubusang masaktan si Lubi. Ano bang ginagawa mo dyan? Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na huwag kang lalayo sa akin? Naiinis na sambit ng ina. Tila namutla sa gulat ang paslit. Hindi na ito nangatwiran pa at agad na sumunod sa ina. Habang naglalakad, panaka-naka ang tingin nito sa walang malay na si Lubi sa kanyang palad. Sinisigurong nasa maayos na kalagayan nito hanggang sa makarating sa kanilang bahay. Ano ba yung nasa kamay mo? Bakit parang hindi ka mapakali? Tanong ng ina. Wala po.
Tara nanay, bilisan na natin, gutom na ako eh. Pag-aya ni Basilio sa kanyang ina. Nagdahilan na lamang ito, pero ang totoo, nagmamadali na siyang umuwi para mailagay sa maayos na pwesto si Lupi. Nang makarating na sila sa bahay, mabilis na tumungo sa silid si Basilio. Marahang nilagay sa unan ang walang malay na si Lupi. Saglit niya itong tinitigan, saka ginala ang mga mata sa loob ng silid at nag-iisip kung ano ang susunod niyang hakbang. Partikular na kung saan ilalagay ang nilalang na nadampot sa kakahuyan nang hindi nakikita ng kahit na sino man. Natatakot siyang baka may mangyaring hindi maganda dito. Nakakita siya ng isang maliit na karton na pinaglalagyan ng mga sinulit at gamit pantahin ng kanyang ina. Ikinalat niya ang mga laman sa tukador, saka kumuha ng kapirasong bulak sa sako na pinaglalagyan ng ina sa unan. Siniksik niya ang mga iyon sa loob ng karton at saka nilipat si Lupi. Nang maiayos na ang pwesto nito, nadinig niya muli ang pagtawag ng ina mula sa kusina ng bahay. "Basilio anak, halika na't mag-almusal. Tatanghaliin na tayo," sigaw ni Titas. Nagmamadaling lumabas ng silid ang paslit. Umupo sa upuan upang sabayan ang hinandang suman at gatas ng ina. Hindi mapakali ang mga mata nito. Panay ang tingin sa pinto ng silid na agad namang napansin ng kanyang ina. Lumingon si Dita sa direksyon na tinitignan ng kanyang anak. "Bakit ba parang balisa ka? Kanina ka pa panay ang sulyap sa pinto ng silid. May problema ba?" tanong nito. Mabilis na umiling si Basilio. Kinabahan na baka biglang pumasok ang ina sa loob at makita si Lupi. Paniguradong aatakihin ito sa takot. "Wala naman po. Inay, siya nga po pala. Maaari po ba akong maiwan muna dito sa bahay at hindi muna sumama sa inyong paglalako?" Natigilan sa pagsubo ang ina nang madinig ang sinabi ng anak. Mabilis na nabakas sa mukha ni Ditas ang pag-aalala. "Bakit? May problema ba?" Hindi malaman ni Basilio kung saan ibabaling ang kanyang tingin. Ano po kasi, masama po ulit yung pakiramdam ko. Hinahapo po ako pagkagaling natin kanina sa kakahuyan. Gusto ko na lamang po muna sanang magpahinga," tugon ng paslit. Ang sinabi ng bata, nagdulot ng labis na pagkataranta kay Ditas. Mabilis na hinaplos ng mga palad ang noo, pisngi at leeg ng anak upang matiyak kung nilalagnat ba ito. Ang palagiang pagkakasakit ni Basilio, siya ding dahilan kung bakit hindi nakakapagtrabaho ng maayos ang kanyang ina. Sa mga panahong malala ang karamdaman nito, hindi nakakapaglako ng paninda si Ditas at mas pinipiling manatili sa bahay upang asikasuhin ang may sakit na anak. Dahil dito, wala siyang kinikita na maaaring panggastos sa araw-araw na pangangailangan. "Hindi ka naman mainit. May kakaiba ka bang nararamdaman?" tanong nito. "Malamang po sa ubo at sipon lang. Pero wala naman na pong iba, inay. Gusto ko lang po sana talaga munang magpahinga," ani ni Basilio. "O sige, hindi na muna ako magtitinda ngayon para mabantayan kita. Meron pa naman akong nakaipit na kaunting barya para sa kung ano man ang bibilin dito sa bahay." Ang pananatili ng ina sa bahay hindi parte ng plano ni Basilio. Nais niyang maiwan sa bahay, hindi lamang dahil para makapagpahinga, kundi dahil para maasikaso ang nilalang na inuwi galing sa kakahuyan. Mabilis na nag-isip ng idadahilan si Basilio sa kanyang ina upang mapapayag itong magtinda na lamang na hindi siya kasama. "Kaya ko naman po mag-isa dito, ina. Hindi naman na po ganun kasama ang pakiramdam ko. Gusto ko lang po talaga magpahinga." Napakunot ng noo si Ditas. Ito ang unang pagkakataon
na tumutol si Basilio sa hindi pagtitinda ng ina upang masamahan siya. Anak, hindi din ako makakapagtinda ng maayos sapagkat iisipin ko lamang ang sitwasyon mo dito sa bahay. Saka paano kung may mangyari sa'yo, ha? Wala kang kasama dito. Sa puntong iyon, batid ni Basilio na kailangan niyang gumawa ng paraan para mapapayag ang ina na umalis. Inay, pangako po, kaya ko naman. Saka ayokong maging pabigat sa inyo. Wala pong mangyayaring masama sa akin. Kaya ko naman po. Sayang naman po yung mga napitas nating gulay kung hindi po maibibenta sa ating mga suki. Napansin ni Ditas ang pagiging mapilit ng anak. May tiwala naman sa anak, subalit mas nangingibabaw ang pag-aalala na baka may mangyaring hindi maganda. Subalit sa kabilang banda naman, may punto ang tinura ni Basilio patungkol sa mga gulay na dapat maibenta. Kung sakaling maaari nang maiwanan ng anak, napagtanto niyang makakagalaw na siya ng maayos. Napahugot na lamang ng isang malalim na buntong hininga si Ditas. O sige, pumapayag ako. Pero ngayon lang, ha. Kapag may hindi magandang kinalabasan ng ganitong sitwasyon, hindi na ako papayag na maiwan kang mag-isa dito. Mas mahalaga ka sa akin, anak. Bumakas sa mukha ni Basilio ang labis na kasiyahan. Agad siyang napayakap sa ina at nagpasalamat dito. Nangakong mag-iingat sa bahay habang nasa pagtitinda si Ditas. Bago tuluyang nilisan ng ina ang bahay, naganda itong muli na makakain ng anak kung sakaling abutan ng gutom. Binilinan din ng mga dapat gawin kung sasama ng malala ang kanyang pakiramdam. Agad na binuhat ang 2 buslong may mga gulay saka nagpaalam. Nang makalabas na ang ina, mabilis na sinarado ni Basilio ang pinto at agad na tumungo sa silid upang kamustahin si Lupi. Wala pa ding malay ang nilalang na payapang natutulog sa loob ng karton. Marang inaplos ni Basilio gamit ang hintuturo ang napakaliit na mukha nito. Makalipas ang ilang minuto, nagkamalay at bumangon na si Lupi. Agad na nataranta ito nang makitang muli si Basilio. Napaatras lalo nang ilapit ng paslit ang mukha nito sa kanya. Aba, gising ka na. Kumusta na ang iyong pakiramdam? Nakangiting tanong ni Basilio. Nakatitig lamang ang nilalang kay Basilio at takot na takot. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Nais mang lumipad papalayo, subalit hindi magawa dahil nananakit ang kanyang mga katawan. Bakas pa din ang mga sugat sa mga bahagi ng binti at braso. Walang ibang masabi kundi ang salitang Lupi. Wala na din ang liwanag na bumabalot sa kanyang kabuuan. Dahil parang tila nakikipag-usap sa sanggol si Basilio. Mas iniintindi nito ang nilalang sa pamamagitan ng kilos at ekspresyon ng mukha. Marahil nagugutom ka na. Teka, ikukuha kita ng makakain. Mabilis na kumaripas ng takbo si Basilio palabas ng kanyang silid at nagtungo sa kusina. Kinuhang nakatakip na suman at tirang gatas sa baso upang ihain sa nanghihinang kaibigan. Nang makabalik, nilapag niya ang mga ito malapit sa karton na pinaglagakan niya kay Lupi. Kumakain ka ba ng suman at umiinom ng gatas? Ay, pasensya ka na ha. Hindi ko alam kung ano ka at anong gusto mong kainin. Ayan lamang ang meron ako eh. Marang sinilip ni Lupi ang nilagay na pagkain ni Basilio sa ibabaw ng tukador mula sa karton. Dahil nga maliit, nagmukhang dambuhala ang mga iyon. Mabilis siyang napaatras at saka umiling-iling. Napakunot noon naman si Basilio. Pilit na iniintindi ang reaksyon ni Lupi. Ayaw mo ba niyan? Masarap naman ang sumang kamoting kahoy na gawa ni ina.
malungkot niyang sambit. Ilang segundong nag-isip si Basilio ng maaaring gawin. Ayaw mo ba talagang kumain? O sadyang nalalakihan ka lang sa mga yan? Kung sa bagay ang liit mo kasi eh. Dagdag suliranin kay Basilio. Sa puntong iyon, gutom na din naman talaga si Lupi. Alam niyang kailangan niyang makaipon ng sapat na lakas upang bumalik sa normal ang lahat sa kanya. Pero tama naman din si Basilio. Paano nga naman siya kakain? Ganon ang nakahain ay 5 beses na mas malaki kumpara sa kanya. Isa pa, ang mga iyon kakaiba sa kanyang paningin, kaya nagdudulot din ito ng takot sa nilalang. Nangangambang baka mapahamak kapag tinanggap ang inaalok na pagkain ng bata. Kailangan niyang gumawa ng paraan kung paano maiibsan ang nararamdamang gutom nang hindi napapahamak. Panandaliang ding nag-isip si Lupi ng kanyang gagawin. Muling tinignan ang nakangiting si Basilio. Hanggang sa napagdesisyon ng tanggapin na lamang ito kaysa tuluyang mamatay sa gutom. Gamit ang buong lakas, lumundag-lundag si Lupi sa bukana ng karton para makalabas. Bagamat abot niya naman ito, hindi niya magawang makatawid dahil sa pananakit ng mga braso. Nang mapansin ni Basilio na nais lumabas ni Lupi mula sa karton, naisip niyang baka kakain na ang nilalang. Gamit ang palad at mga daliri, inalalayan niya si Lupi hanggang sa tuluyang makalabas iyon. Napaihip ng hangin si Lupi mula sa isang malalim na buntong hininga. Agad na tumayo. Inunat ang 2 kamay papunta sa direksyon ng plato at baso. Makalipas ang ilang kumpas, may kung anong kumikislap ang bumalot sa mga pagkain. Kitang-kita ng 2 mata ni Basilio kung paano iyon lumiit. Napapalakpak si Lupi sapagkat tagumpay siyang nagamit ang mahika sa kabila ng mahinang katawan. Mabilis niyang sinunggaban ng suman at gatas na tila ba ilang araw nang hindi kumakain. Masayang nanonood si Basilio habang kumakain si Lupi. Makalipas ang ilang minuto, naubos iyon lahat ng kanyang kaibigan at bahagyang napaupo dahil sa labis na kabusugan. Grabe ang takaw mo pala. Natatawang saad ng paslit. Maya-maya pa, unti-unting bumabalik ang sigla ni Lupi. Unti-unti na ding nag-iilaw muli ang kanyang katawan. Naigagalaw na ang mga pakpak nito at nakakalipad-lipad na din. Maraming salamat sa'yo. Unti-unti nang bumabalik ang aking lakas dahil sa tulong mo. Nakangiting pasasalamat ito. Ayos, maganda na ulit ang iyong pakiramdam. Maligayang maligaya si Basilio. At saka nakakapagsalita ka pala. Ang bangis naman. Oo naman. Nakakapagsalita naman ako. At hindi Lubi ang aking ngalan. Medyo masungit na sagot nito. Ano pala? Akala ko kasi Lubi dahil yun naman ang sinasambit mo nang matagpuan kita sa kakahuyan. Ako si Ila. Isa akong Lubi. Isang uri ng engkanto. Galing ako sa hanay ng mga diwata. Paliwanag nito. Engkanto? Hindi ba masasama ang mga yon? Ayon sa kwento, sila ang mga masasamang elemento na nagpapahirap sa mga tao. Yun ang kinakalaban ni Lolo Emay, yung magaling na albularyo. Napatas ng kilay si Ila habang nakakrus sa mga braso sa dibdib. Masama? Hindi lahat ng engkanto masama. Mababait kaming mga Lubi. Hindi katulad ng mga mapaglarang duwende. Giit niya. Teka muna, bakit ka hinang-hina at sugatan nang matagpuan kita sa kakahuyan? Tanong ni Basilio. Ang maligalig at masungit na personalidad ni Ila
Mabilis na napalitan ng labis na kalungkutan. Tumakas ako mula sa aming mundo, papunta sa mundo ng mga mortal. Matapos kami salakayin ng kampo ni Agab. Tumakas? Kampo ni Agab? Sino naman yun? Nagtatakang tanong ni Basilio. Si Agab ay isang agaras. Siya ay malupit at makapangyarihang aswang. Pinapalawig niya ang kanyang teritoryo bilang paghahanda sa pananakop. Ang aming payapa at tahimik na mundo nabulabog sa kanyang pagdating. Marami sa aming layang napaslang. Ako lamang ang matagumpay na nakalabas sa lagusan at nailigtas ang sarili. Naiiyak niyang kwento. Palaisipan para kay Basilio ang laman ng kwento ni Ila. Hindi niya lubos na maunawaan kung ano ang mga ito. Lalo na ang parte kung saan binabanggit ang lupon ng mga aswang. Bagamat nadidinig niya ang mga iyon sa kwento, hindi pa din siya makapaniwalang totoo pala ang mga aswang. Kung sa bagay, ganon din naman ang kanyang paniniwala patungkol sa mga engkanto hanggang sa mag-cross ang kanilang landas ni Ila. May kapangyarihan ka, hindi ba? Ibig sabihin ganon din ang iba. Hindi dapat ginamit yun para matalo si Agab. Tuluyan nang nakalipad si Ila at tuminto sa mukha ni Basilio. Nakapamewang ito at nakasimangot. Meron nga, subalit hindi yun sapat. Malakas sila, kaya mabilis kaming nasakop. Kulang ang aming kakayahan upang manaig sa kanila. Kung nagawa naming manalo, sa tingin mo ba, kailangan ko pang tumakas? Ang sungit mo naman. Ang liit-liit mo pero napakataray mo. Nagtatanong lang naman ako eh. Naging seryoso ang mukha ni Ila. Panigurado akong walang ligtas sa mga gaya mong mortal sa kampo ni Agab. Nakakatiyak akong ang lahi ng mga tao ang kanyang isusunod. Babala niya. Habang nagpapatuloy ang matinding pag-uusap nila Ila at Basilio, matindi na din ang sikat ng araw sa labas. Magtatanghali na. At ang lahat ng tao sa labas, abala na sa napakaraming bagay. Sa kabilang banda, sa kakauyan sa bandang paanan ng bundok, may namumuong presensya ng dilim sa isang parte nito. May isang liwanag na bigla na lamang sumulpot na tila isang lagusan. Napansin ng grupo ng mga kalalakihang abala sa pagtataroso ang pagsulpot ng isang nilalang na wangis tao na nakabalot ng itim na telang kapote. Nakatalokbong ang ulo nito, nakaputya mula sa kasuotan. Natigilan ang mga ito sa kanilang ginagawa. Hoy, ikaw! Anong ginagawa mo dito? Mahigpit na ipinagbabawal ang sino mang hindi trabahador may lumapit sa lugar na to. Sino ka? Sigaw ng isang lalaking may hawak ng demotor na lagari na pinagpuputol ang malalaking puno. Hindi gumagalaw ang nilalang sa kabila ng paninita ng mga ito. Dahil ilegal ang ginagawang pagputol ng mga puno, nataranta silang maaring magsuplong ito sa kinauukulan at mapornada ang kanilang ginagawa. Sinanyasan ng lalaking parang pinuno nila ang ilang kasamahan upang bugbugin ang nilalang. Agad naman silang dumampot ng mga matitigas na bagay na gagamiting pang-atake. Walang kaalam-alam sa kung ano ang nasa kanilang harapan. Tatlong lalaki ang nakakmang aatake sa kanya. Sa kumpas ng mga palad, may maitim na usok na lumabas sa kanyang mga daliri. Bumalot ang mga ito sa leeg ng mga lalaki at para silang sinasakal. Sa pagpilantik ng mga daliri, nanuot ang usok sa loob ng kanilang katawan. Sa isang iglap, ang naglalakihang katawan
naging mga kalansay na nagbagsakan sa lupa. Nanlaki ang mga mata ng ilang kalalakihang nakasaksi sa karumal-dumal na pangyayari. Nagsipagpulasan at nagtakbuhan dahil sa labis na takot. Iniwanan ng mga naputol na kahoy maging ang mga kagamitan. Mga mahihinang nilalang, narapat lamang kayo ay magsilbing pagkain at tau-tauhan ng aming lahi. Bulong nito sa sarili sa kamarahang ibinaba ang kaputsa. Iginala ang tingin sa paligid. Mundo ng mga mortal. Sa wakas, narating na din kita. Isang halakak ang sunod-sunod na umalingaw-ngaw sa paligid. Maghahapon na nang dumating si Ditas, galing sa halos buong maghapong pagtitinda. Nagmamadali itong nagtungo sa kanilang bahay dahil labis na nag-aalala para sa naiwang anak na si Basilio na may sakit. Lalo na nang maalala ang iniwang pagkain, hindi sasapat para sa tanghalian. Nang makapasok sa loob ng bakuran, agad na nagtaka kung bakit nakasarado ang pintuan. Agad na lumapit ito at sumilip sa siwang sa pagitan ng mga tuyong pawid ng kanilang dingding. Nagulat ito nang makitang wala si Basilio sa kusina o sa sala. Agaran niyang tinawag ang ngalan nito sapagkat nag-uumpisa na siyang mapraning at kutuban ng masama. "Basilio! Basilio!" Sigaw nito habang tinutulak ang pinto. Nakasarado ang pintuan mula sa loob, kaya mas lalo siyang kinabahan. Nagulantang si Basilio nang madinig ang boses ng ina. Agad na hinila ang karton na pinaglagakan kay Ila. "Andiyan na si inay. Magtago ka, bilis. Baka makita ka niya." Mabilis niyang utos sa lubing nakalutang sa ere. Ayoko nga. Ayoko ngang humiga dyan. Hindi naman komportable eh. Saka ang kati-kati. Reklamo nito. Mabilis niyang dinakot ang engkanto at sapilitang nilagay sa karton. "Ang dami mong reklamo. Hindi ka pwedeng makita ni inay." Sabay sapilitang nilagay sa loob ng karton at ipinasok sa loob ng tukator. Nag-iwan lamang siya ng kaunting siwang para makasiguradong makakahinga si Ila. Nakabusangot lamang si Ila sa loob at wala itong magawa. May punto naman kasi ang paslit at alam niyang hindi lahat ay tanggap ang isang engkanto at kayang ituring na kaibigan. Patakbong lumabas ng silid si Basilio upang pagbuksan ng ina. "Sandali lang po," sagot niya para ipabatid sa ina na nasa loob lamang siya ng tahanan. Pagkabukas ng pinto, agad na nagmano at yumakap si Basilio sa ina. "Bakit ba parang natataranta ka?" tanong ni Ditas. Hindi naman po. Nagulat lang kasi ako, naglalaro po kasi ako sa kwarto." Palusot ng paslit. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Ditas at nag-asikaso na ng kanilang hapunan. Habang naghahanda, napansin niyang hinahapo na naman ng anak at kinukuskus ng ubo. Palagi na lamang ganon kung saan malala ang ubo kada gabi. Tuyot ito at tila parang may nakadikit sa lalamunan ng anak na hindi mailabas at sobrang nangangati. Natatarantang binigyan ng tubig ni Titas ang nakaupong anak at hindi malaman ang susunod na gagawin. Kinapa ang likod kung basa ng pawis. Habag na habag si Ditas sa sitwasyon ng kanyang anak. Naluluha dahil kinakaya ang pag-aasikaso ng walang katuwang. Nananalangin sa lahat ng Diyos na sana naman dumating ang araw na tuluyan ng gumaling ang sakit nito. Subalit bilang ina, responsibilidad niyang pangalagaan si Basilio.
Handa niyang gawin ang lahat, maibigay lamang sa anak ang kaginawa ng buhay na nababagay sa kanya. Makatapos kumain ng hapunan, inasikaso naman niya ang kanilang tulugan. Halos manglungo nang makapang mainit ang katawan ng bata. Inaapoy ng lagnat si Basilio. Hindi ito ang unang pagkakataon na ganoon ang kalagayan ng anak. Ilang beses nang dinala sa albularyo, subalit hindi nalulunasan ang sakit nito. Matyaga niyang pinupunasan ng anak upang bumaba ang temperatura nito. Nanginginig ang patpating katawan ni Basilio at halos napapaungol. Kasabay ng sunod-sunod na pag-ubo ay ang pagpintig ng kanyang sentido at pananakit ng ulo. Ang 4 na sulok ng kanilang silid na gawa sa pawid at ang ilaw mula sa gasera ang palagi ang nagiging saksi sa paghihirap ng mag-ina. Sa puntong iyon, nagdadalawang isip si Ditas kung muling babalik sa albularyo sapagkat hindi naman gumagaling ang kanyang anak. Unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asa. Nang maramdamang nakatulog na si Basilio, marahan siyang tumayo at kinapa ang kalupi na nasa ilalim ng higaan. Binilang ang baryang naipon upang makita kung sapat na ba ito para sa pagpapakonsulta ng anak sa doktor na nasa bayan. Naluha si Ditas nang mapagtanto ang naipong pera sapat lamang sa pamasahe papunta at pauwi, ngunit hindi na sapat para sa pagkonsulta maging sa pagbili ng iresetang kamot. Kung maaari nga lang 24 oras siyang maglako ng paninda, gagawin niya, makabuo lamang ng sapat na halaga. Hindi batid ni Ditas ang pares ng mga mata na nakamasid sa kanilang mag-ina ng mga sandaling yon. Mula sa siwang na lalagyanan ng tukador, nakasilip si Ila. Baka sa mukha nito ang lungkot, sapagkat hindi inaasahan na ang masigasig at bibong si Basilio may malubhang karamdaman. Humahanga din siya sa tatag ng loob ni Ditas na mag-alaga sa kabila ng mahirap na sitwasyon. Pinagmasdan niya ang bawat kilos ng ina ni Basilio. Nang makitang humiga na ito at tumabi sa natutulog na paslit, nagantay si Ila na lumalim din ang tulog ng babae. Maya-maya pa, tinulak ni Ila ang pinaglalagyang tukador. Nang lumaki ang siwang, parang isang insektong lumipad patungo sa higaan ng mag-ina. Lumagak sa kanang bahagi ng pisngi ni Basilio. Panandali ang pinagmasdan ang tila balisang mukha nito at mabilis na paghinga. Iisa lamang ang nasa isip ng lubi. Ang bigyang lunas si Basilio kapalit ng pagliligtas nito sa kanya. Kung iisipin, kakaiba ang bata sapagkat hindi niya kinakitaan ng takot ito nang malaman kung anong uri siyang nilalang. Umihip ng marahan si Ila papunta sa direksyon ng mukha ng paslit. Ang hangin nilabas, nagkalat ng kumikislap-kislap ng mga liwanag na bumalot sa buong katawan ng bata. Simula ngayon, hindi ka na mahihirapan pa sa iyong karamdaman. Pati na rin ang iyong ina. Nakangiting sambit ni Ila. Nagulantang nang biglang bumaling sa kanya ang mukha ng natutulog na paslit. Akmang yayapos sa unan na kanyang kinatatayuan ang braso nito nang bigla siyang lumipad para umiwas. Maraming salamat sa iyong kabaitan. Mag-iingat ka palagi. At tuluyan ng lumipad palabas ng bintana ang lubing si Ila. Dahil maayos na ang kanyang kondisyon, kailangan niyang bumalik sa kakahuyan upang hanapin ang lagusan pabalik sa kanilang mundo. Sa paglalim ng tahimik at malamig na gabi, may isang nilalang na nag-aantay lamang ng tamang oras para isagawa ang kanyang plano. Nakatayo sa bukas na parang na malapit sa kakahuyan.
Pinagmamasdan ang marahang kilos at galaw ng maninipis na ulap sa kalangitan na parang telang kinukumutan ang nakasabog ng mga bituin. Hinihintay ang pagsilip ng buwang binabalot ng dugo. Ang penomena kung saan lumilinya ang planetang mundo sa pagitan ng araw at buwan. Sa pagdaan ng mundo sa pagitan, napupunta ang sinag ng araw sa atmosfera ng planeta at kumakalat ang asul na liwanag. Ito ang pinakahihintay ni Agab, sapagkat sa penomenang ito, nagiging malakas ang kapangyarihan ng mga itim na elemento. Gamit ang kapangyarihang nananalaytay sa kanyang katawan at dahil kabilang sa pinakamatas na uri ng mga aswang, sinimulan ni Agab ang orasyon sa ilalim ng pagsilip ng dugong buwan. Nakayuko at nakalapat ang mga palad sa lupa habang paulit-ulit na sinasambit ang isang espesyal na dasal. Ang dasal na magbubukas ng lagusan mula dimensyon ng kadiliman patawid sa mundo ng mga buhay. May mga puting ilaw na biglaang sumulpot sa kalupaan. Ang puting ilaw na ito sinundan ng pagsulpot ng mga buwak. Ang mga ito'y uri ng aswang kung saan wangis ng pinaghalong tao at bayawak. Kulay berde ang balat at puno ng kaliskis. Prominente ang matutulis na mga kuko sa galamay at mahabang buntot at tila. Dumating na ang takdang oras upang umpisa ng pananakop sa mundo ng mga mortal. Paslangin ang lahat ng haharang at kakalaban. Magasik kayo ng takot at lagim, aking mga alagad. Utos ni Agab sa lupon ng mga buwak. Walang abog-abog na naglundagan ang mga ito sa mga kabahayan sa labas ng kakahuyan. Mga gutom na nilalang na naghahanap ng pagkain, nabubusog sa kanilang mga tiyan. Walang kamalay-malay ang mga tao sa paparating na panganib na kanilang kakaharapin. At sa gitna ng kahimbingan ng tulog, nag-umpisang umatake ang mga buwak. Walang pinipiling edad o kasarian. At tungal ng mga sigaw na puno ng takot at pagmamakaawa ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nagkalat ang mantsa ng dugo sa lupa, pader ng mga bahay at kung saan-saan pa. Kanya-kanyang takbuhan ng mga tao, makahanap lamang ng ligtas na lugar na malayo sa panganib na dala ng mga buwak. Dahil sa kaguluhan, nagdulot ang mga natumbang gasera ng malaking sunog sa mga kabayan. Mabilis na natupok ang mga ito dahil yari lamang naman ang mga ito sa mga pawid at kawayan. Samantalang sa kakahuyan, kung saan unang nagkita sila Basilio at Ila, nagsimula ng buksan ni Lupi ang lagusan. Ito ay matatagpuan sa itaas na bahagi ng puno ng balete na ilang daang taon nang nakatayo sa kakahuyan. Ito ang malimit na sinasabing pinagmumulan o bahay ng mga masasamang elemento at madalas na kinakatakutan. Bilang isang berdeng lupi na nagtataglay na mataas na antas, malakas ang taglay na kapangyarihan ni Ila. Ang antas ni Ila ang may kakayahang magpatawid-tawid sa mundo ng mga mortal nang walang kinakailangang pahintulot. Ang pagbubukas ng lagusan, dinadaan sa kakaibang paraan. Sinimulan ni Ila ang ritual sa pamamagitan ng pagsasayaw. Itinaas ang mga kamay, nakakrus ang mga paa, at paulit-ulit na ginigewang ang bewang kaliwat kanan. Umiikot-ikot habang pumapagas pa sa mga pakpak. Maya-maya pa, may isang bilog na liwanag na bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan. Unti-unti itong lumaki, kahalin tulad ng kanyang taas. Tumagal ng 2 minuto ang kanyang ritual. Nang masiguradong bukas na ang lagusan, hinanda na ni Ila ang kanyang sarili sa kanyang pagbabalik sa kanilang mundo.
Bagamat alam niyang hindi na katulad ng dati ang kanyang uuwian, umaasa pa din siyang marami ang nakaligtas sa kanilang lahi at magkakaroon ng panibagong panimula. Akma nang papasok ang lubi sa loob ng maulinagan niya, ang sigawan sa hindi kalayuan, patungo sa direksyon na kung saan naninirahan ng kaibigang si Basilio. Agad niya itong nilingon at nanlaki ang mga mata nang makita ang malawak na sunog na tumutupok hindi lamang sa kabahayan, maging sa mga katabing kapunuan. Kitang-kita din niya ang mga naglulundagang mga nilalang na prominente ang wangis sa tulong ng maliwanag na naglalagablab na apoy. Napagtanto niyang ito din ang uri ng aswang na nakadaupang palad ng kanilang lahi na tumapos sa maraming kapwang lupi, kabilang na ang kanyang pamilya. Naglaro sa kanyang isipan ang mapait na alaala ng araw nang sila'y atakihin ni Agap at ng kanyang lupon. Bagamat naaawa, napagtanto niyang wala din naman siyang magagawa dahil malakas ang puwersa ni Agap. Kung ang pinagsama-samang kapangyarihan ng lahat ng lupi walang naging laban kay Agap, ano pa kaya siya na nag-iisa na lamang? Sa puntong iyon, minabuti niyang maganda sa pagtawid. Sa kabilang dako naman, nabulabog ang mahimbing na pagpapahinga ng mag-inang Ditas at Basilio dahil sa ingay sa labas, sigawan at kalabog sa paligid. "Inay, ano pong nangyayari?" tanong ni Basilio sa ina habang pupungas-pungas ang mga mata. "Hindi ko din alam, anak. Dito ka lang ha, titignan ko lang," sagot ng ina at saka tumayo upang sumilip sa labas. Bago tuluyang lumabas, napansin nito na parang maayos na ang pakiramdam ng paslit. "Maayos na't magaan ang pakiramdam ko, inay," nakangiting sagot ni Basilio. Hindi na nagsalita pa ang ina, bagkos ay lumabas ng kwarto dahil nangangamba sa kung ano ang nadidinig sa labas. Marahan niyang nilihis ang kortina sa kanilang bintana at doon na siya tuluyang nagulantang sa kanyang nakita. Ang mga halimaw na kumikitil ng buhay ng mga inosente at mga kabahayang nasusunog. Halos maparalisa ang mga paa ni Ditas habang pinapanood ang isang pamilyar na muka na walang habas na kinakain ng dalawang abwak ang iba't ibang parte ng katawan. Ito ay ang matandang albularyo sa kanilang bayan na nagsisilbing doktor ng kanyang anak. Halos manglumo siya habang pinapanood na parang isang baboy na kinakatay ang matanda at nagsisipagsiritan ang mga dugo. Maya-maya pa, parang tatalon ang puso ni Ditas nang biglang lumingon sa kanyang direksyon ang isa sa mga buwak. Isang malakas na singhal ang binulalas nito, kung saan litaw na litaw ang matutulis na pangil na puno ng tugo. Nanginginig man ang buong katawan, pinilit na tinakbo ni Ditas ang anak na naiwan sa loob ng silid. Sakto namang mabilis na lumundag sa kanyang direksyon ng abwak na nakapansin sa kanya. Wasak ang unahang bahagi ng kanilang tahanan dahil sa bigat ng naturang halimaw. "Inay?" tanong ni Basilio nang biglang nadinig ang ingay sa labas ng silid. Mabilis siyang kinarga ng kanyang ina at mabilis na tumakbo papuntang pintuan sa likod ng bahay. Uso ang ganitong ayos ng tahanan sa basod noong unang panahon, kung saan palaging may pintuan sa likod ng bahay, dala na din ng iba't ibang paniniwala. Pagbukas ng pintuan, mabilis na tumakbo si Ditas habang karga ang anak na hindi alintanang pikat. Hindi makapaniwala ang inosenteng mata ni Basilio sa kanyang nasasaksihan. Mga kaibigan at kababayang nakahandusay sa lupa
duguan at wala ng mga buhay. Sa hindi inaasahan, may dalawang abwak na biglang lumundag mula sa kung saan na tumambad na lamang sa kanilang harapan. Paatras na tumakbo si Ditas upang umiwas. Subalit panibagong grupo ng abwak ang humarang sa kanilang harapan. Maawa kayo sa amin ang anak ko. Pakiusap. Ako na lang ang kunin niyo. Pero huwag niyo sasaktan ang aking anak. Pagsusumamo ni Ditas sa mga halimaw na naglalaway at nakatingin sa kanila. Lumilitaw-litaw ang manipis at matulis na dila. Tumutulo ang laway na parang asong ulol na may rabies at tila hindi pa kontento sa mga taong naging hapunan. Ang sitwasyon ng mag-ina hindi nalalayo sa isang usa na pinapalibutan ng mababangis at gutom na gutom ng mga leon. Sabay-sabay na lumundag ang 5 abwak para sagpangin ang mag-ina. Nang biglang isang ipo-ipo ang sumulpot na nagbigay proteksyon sa mag-ina. Nagsipagbalibagan ang mga abwak sa iba't ibang direksyon. Nang humupa ang ipo-ipo, dahan-dahang minulat nila Ditas at Basilio ang mga mata at naaninag ang isang lumiliwanag na nilalang at nakalutang sa ere. Mabilis na nakilala ni Basilio kung sino iyon. Ang kaibigang unang nasilayan sa kakahuyan na siya ding dahilan ng kanyang pagkaling. Ila! Sigaw ni Basilio, sabay puglas sa kapit ng ina. Hindi ko na malaya ng iyong pag-alis. Hinarap ng lubi ang kaibigan. Pasyensya na. Hindi na ako nakapagpaalam dahil mahimbing ang inyong tulog. Ayoko ding makitang malungkot ka sapagkat nagpaalam na ako. Nakangiting tugon nito. Nilatag ni Basilio ang palad upang lagakan ng kaibigang lupi. Alam kong ikaw ang nagpagaling sa akin. Maraming salamat. Salamat din sa pagliligtas sa amin ni Ina. Hindi maunawaan ni Ditas ang nangyayari. Ang alam niya lamang, nakikita at nadidinig niya ang anak na kinakausap ang maliit na nilalang na ngayon ay nakatayo sa kanyang palad. Bago tuluyang makapagbigay ng reaksyon ng ina, muli silang nabulabog ng biglang pagsulpot ng mga buwak. Dito ka lamang sa likod, Basilio. Ako na ang bahala sa mga ito. Utos ng lupi. Kahit ang liit mo, ang tapang-tapang mo, bilib talaga ako sa'yo. Pero teka lang, sino ba yung mga yan? Nagtatakang tanong ni Basilio. Isang namumuhing ekspresyon ng muka ang bumalot kay Ila. Sila ang abwak na kampo ni Agab. Ang Panginoong Aswang na sumugod at pumaslang sa aming lahi. Patawid na sana ako pabalik sa aming mundo. Nang maulinagan ko ang gulong hatid ng mga to, halos wala akong nagawa para tulungan ang mga kalahi ko laban sa kanila. Subalit ayokong tuluyan na lamang magpalamon sa takot at hayaang may mga buhay na naman silang kitilin. Diin ni Ila. Gamit ang kumpas ng mga kamay, muli siyang nakabuo ng mga ipo-ipo na tuluyang lumamon sa mga buwak. Bilang isang engkantong may gabay ng pinagsamang elemento ng hangin at lupa, may kakayahan ng mga lubi na kontrolin ang dalawang elemento depende sa kanilang ayon. Subalit ang ganitong kakayahan may limitasyon at hangganan para sa engkantong tulad ng isang lupi. Nakakamangha sa paningin ni Basilio ang ginagawang pakikipagtuos ng kaibigan sa mga abwak. Subalit para kay Ila, buhay niya ang maaaring kapalit kapag tuluyang naabot na niya
ang kanyang limitasyon. Bukod pa dito, hindi lamang niya ginagawa iyon para iligtas si Basilio na nagligtas din sa kanya sa kapahamakan, kundi para magiganti, dala ng puot at pagkamuhi. Habang parang kandilang unti-unting nauupos si Ila, siya namang hindi pagkaubos ng mga kalaban. Nakalipas ang ilang minutong pakikipagtuos sa pamamagitan ng elemento ng hangin at lupa, nararamdaman na ni Ila ang pagkahapo. Lingid sa kanyang kaalaman, may pares na mga mata na nakamasid sa kanila. Sinong mag-aakalang may nag-iisa pang lubi na nabubuhay? Ang nakakagulat pa, sa mundo ng mga mortal ko pa siya makakadaupang palad. Kasabay ng unti-unting paglakas ng boses, siya din paglaki ng mga anino nang papalapit na nilalang sa tulong ng liwanag ng buwan. Nang tuluyang tumambad kung sino ito, halos kumulo ang dugo ni Ila nang makita kung sino iyon. Agad! Sambit ng lupi. Aba, nakakatuwa namang alam mo ang aking ngalan. Sa totoo lang, hindi kita matandaan sa dami ng lubing aking pinaslang. Ang alam ko lamang ang kanilang mga sigaw at atungal na parang musika sa aking pandinig. Natatawang sambit ni Agab. Marang nag-atrasa ng mga abwak na animoy mga maamong tuta. Nasa kanilang presensya ang Panginoong hindi nila nanaising galitin, kundi matitikman nila ang kanilang katapusan. Galit na galit si Ila sa mga nadinig at sunod-sunod na atake ang kanyang pinakawalan. Sa bawat hagupit na pinapakawalang hangin, talim na pumupunit iyon sa anumang lapatan umahagip nito. Nagsulputan din ang nagtataba ang mga ugat na gumagapang sa lupa patungo sa direksyon ng kaaway. Binubuhos ni Ila ang buong lakas sa abot ng makakaya sa pag-asang kahit paano makapagbibigay hustisya sa mga kalahing pumanaw na. Laking gulat nang makita sa isang kumpas lamang ng isang kamay ni Agab. Nagawa nitong pigilan ang lahat ng atake ni Ila na hindi man lang nagtatamo ng kahit na anong sugat o kaskas. Akala mo ba talaga magagawa mo akong matalo gamit ang iyong napakahinang kapangyarihan? Batid kung alam mong kahit ang pinagsama-samang lakas ng mga lubi, walang nagawa. Ikaw pa kayang nag-iisa lamang? Pang-uuyaw ni Agab. Nakakatuwang hindi ko na kailangan pang mag-aksaya ng pagod para tapusin ka, sapagkat ikaw na mismo ang naglapit sa iyong mismong malagim na katapusan. Nabatid ni Ila na tama ang sinabi ni Agab. Ang mga huling ataking pinakawalan niya tuluyang nagpahina sa kanya. Susuray-suray siyang bumagsak mula sa ere na mabilis namang nasalo ni Basilio. Kitang-kita ni Basilio kung paano muling namatay. Kitang-kita ni Basilio kung paano muling namamatay-matay ang ilaw sa kabuuan ni Ila. Tila isang bumbilyang kumikisot-kisot ang ilaw hanggang sa tuluyang mapunte. Ila! Ila! Sambit ni Basilio na maluha-luha habang pinagmamasdan ang nanghihinang lupi. Sa puntong iyon, emosyonal si Ila sapagkat bigo siya. Hindi niya kailanman magagawang matalo ang Panginoong Aswang at hindi na nila makakamit pa ang hustisya. Hanggang sa maalala niya ang pinakasagradong batas ng mga engkantong lupi na sa kwento niya lamang natitinig. Isang pinagbabawal na ritual na lalabag maging sa batas ng kalikasan at magpapakawala
sa isang nakakapangilabot na nilalang. Ang labanan sa pagitan ng lubi na si Ila at ang pinunong aswang na si Agap nasaksihan ng musmos na si Basilio. Hindi lubos maunawaan ng bata kung ano ang nangyayari. Bagamat naikwento sa kanya ni Ila kung sino si Agap at ano ang kaya nitong gawin, ay hindi pa din siya makapaniwalang ang mga ganitong pangyayari na tanging sa mga kwento lamang ng pananakot niya na didinig, ngayon ay nasasaksihan na niya. Ang mahiwagang mundo ng mga engkanto at aswang, nangyayari pala talaga sa totoong buhay. Nasa kanyang mga palad ang isa sa mga patunay na ang engkantong kinatatakutan ng lahat ay totoo. Ngunit ang kaibahan lamang, ang engkantong ito ay kanyang naging kaibigan at ngayon nagliligtas sa kanyang buhay. Ila, anong nangyayari sa iyo? Naluluhang tanong ni Basilio habang pinagmamasdan ang unti-unting paglalaho ni Ila sa kanyang mga palad. Parang bumbilyang malapit ng mapunde ang ilaw. Batid ng lupi na wala siyang laban sa pinunong aswang na si Agap. Ngunit meron siyang alam na magagamit niya bilang huling alas upang manalo. Kakayahang taglay lamang ng mga nasa ikatlong antas na engkanto na katulad niya. Ngunit ang bagay na iyon, sa mga kwento lamang niya nadidinig at walang nagtangkang gumawa dahil kamatayan ang magiging kapalit. Tanda niya pa ang mga panahong pinapangaralan siya ng kanyang ama patungkol sa bagay na iyon dahil sa kanyang pagiging mausisa at palatanong. Nabasa ko sa mga sulatin ng aking ama na ang kag-away ay isang proseso kung saan inililipat ng mga engkanto ang kanilang banilay o kakayahan sa isang nilalang na hindi natin kauri. Sadyang nakakamangha. Nakangiting sambit ni Ila habang nasa hapag kasama ang kanyang ama at ina. Natigilan ang kanyang mga magulang sa kanilang pagkain, partikular na ang kanyang ama. Tinignan siya nito at binigyan ng ekspresyon na nagpapakitang hindi ito nalulugod sa kanyang mga tinuran. Hindi ka na maaaring pumunta pa sa silid-aklatan. Masyado kang namumulat sa mga bagay na hindi mo dapat malaman. Pagbabawal ng ama ni Ila. Ngunit bakit? Masama po bang magkaroon ng kaalaman patungkol sa mga bagay na yun? Giit ni Ila. Ikakapahamak mo lamang ang iyong ginagawa. Ang iyong tinutukoy, labis na ipinagbabawal sa ating lahi. Dahil paniguradong magdudulot iyon ng kamatayan. Hindi lamang sa lubing gagawa nito, kundi na din sa iba. Subalit naging matigas si Luby. Bakit ba lagi niyo na lamang sinasabi na mapapahamak ako sa mga ginagawa kong pag-uusisa? Kung pinagbabawal ang mga ganong bagay, bakit nilathala ang mga yun sa kasulatan kung saan mababasa at makikita ng iba? Sa puntong iyon, tuluyan ng naubusan ng pasensya ang ama ni Luby. Bagamat kilalang matanong at mausisa ang anak, pinipilit niya itong ilayo sa mga sitwasyong ikakapahamak nito. Gagawin ang lahat upang maprotektahan ang anak mula sa mga bagay na maghahatid kay Ila sa isang malagim na katapusan. Tapos na ang usapang ito. Simula ngayon, hindi ka na pupunta sa aklatan para magbasa. Huwag mo kaming susuwayin dahil mapaparusahan ka. Tumaas ang boses ng ina ni Ila. Sumimangot naman si Ila. Tumayo sa kinauupuan at padabog na umalis at lumabas. Akmang pipigilan siya ng kanyang ama nang hinawakan nito ng kanyang ina. Hayaan mo na muna siya. Batid kong kapahamakan na maaaring idulot kay Ila ng labis na kaalaman. Ngunit hindi ba't may punto din naman siya? Makakatulong din naman sa kanya kung sakaling may mga alam siya
patungkol sa limitasyon ng kakayahan ng mga katulad natin. Mapoprotektahan niya ang kanyang sarili. Hayaan mo na lamang muna siya. Ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Hindi kayo magkakaintindihan kung parehas niyang papairali ng emosyon. Malumanay na sambit ng ina ni Ila. Kumalma ang ama ni Ila at muling umupo para tapusin ang kanyang pagkain. Mahirap magdisiplina ng anak, ngunit madalas iyong napapagaan sa tulong ng kanyang asawang may malawak na pangunawa at pangintin. Sadyang natural at likas na sa mga ilaw ng tahanan ang pumagitna sa tuwing may hindi pagkakaunawaan sa loob ng tahanan. Labis na ikinadismaya ni Ila ang naging reaksyon ng ama. Para sa kanya, wala namang masama kung sakaling magkaroon siya ng kaalaman patungkol sa hangganan ng kapangyarihan ng tulad niyang engkanto na itinuturing na nasa ikatlong antas. Ang babala ng ama ay hindi niya pinakinggan at tinuloy pa din ang pananaliksik patungkol sa lawak ng hangganan ng kanyang banilay. Nagpatuloy siya sa pagpunta sa silid-aklatan sa tuwing magkakaroon ng pagkakataon. Hindi niya alintana ang parusang ipapataw sa kanya ng kanyang ama kung sakaling mahuli siya nito. Itinuon niya ang kanyang pag-aaral sa pagpapalawig ng kanyang kakayahan at mga bagay-bagay na hindi tinuturo sa kanya ng mga nakakatanda. Hindi katulad sa ibang mga engkanto, walang kakayahan ang mga lubi na magpalit anyo bilang mortal o hayop. Subalit may kakayahan silang taglay na hindi nagagawa ng iba. Ang kakayahang makipag-isa sa mga mortal upang gamitin ang katawan nito bilang sisidlan ng kanilang banilay. Ito ay sa kadahilanang ang kanilang pisikal na katawan ay maliit lamang. Sa oras na naging matagumpay ang pakikipag-isa sa mortal, may kakayahan ang mga lubi na tawagin ang minsan ng kinakatakutan ng mga makalangit na nilalang. Ito ang lihim na kakayahan ng mga lubi na sadya namang kinatatakutan hindi lamang ng ilang engkanto, kung hindi maging ang mga lubi, dahil kamatayan nga ang magiging kapalit nito. Nang matuklasan ito ni Ila, agad siyang nagsanay gamit ang mga kaalamang nakalap. Lalo na sa pag-alam sa partikular na elementong sakop ng kanyang banilay. Ang banilay ng mga lubi ay nahahati sa 4 na elemento: apoy, hangin, tubig at lupa. Ang mga elementong ito ang nagtatangka kung anong klaseng makalangit na nilalang ang magagawang tawagin. Bilang tinuturing ni Ila na ang kakayahang matutuklasan ay magagamit sa oras ng kagipitan, pinagpatuloy niya ang pananaliksik at pagpapalawig kahit pa iyon ay pinagbabawal. Ito din ang nagtulak sa kanya upang madalas na tumawid sa mundo ng mga mortal. Hindi nito maiwasang huwag mabighani sa iba't ibang aspeto patungkol sa mga tao. Lalo na ito din ang isa sa mga instrumentong magagamit upang maisakatuparan niya ang paglilipat ng banilay. Subalit ang kakayahang napag-aralan at natuklasan ay hindi man lang niya nagamit upang maipagtanggol ang mga kalahi laban sa lupit ng lagim ni Agab. Malinaw pa sa isip ni Ila ang mga huling sandali bago tuluyang nawasak ang kanilang mundo. Kung paano nasaksihan ng kanyang 2 mata ang pagkamatay ng kanyang mga magulang at ng kanyang mga kalahi. Namatay silang hindi naduwag at nakipagtuo sa puwersa ni Agab. Bagamat alam kung ano ang gagawin, hindi sapat ang kanyang kakayahan upang maisakatuparan niyon. Masakit man sa loob, kinailangan ni Ila na tuluyang lisanin ang kanilang mundo at magtungo sa mundo ng mga mortal. Makahanap ng pagkakataon para makapaghiganti kay Agab kahit pa kamatayan ang kanyang sasapitin. Para kay Ila, ito na ang hinihintay niyang pagkakataon upang magamit
ang matagal nang napag-aralang kakayahan. Habang nakaratay sa mga palad ni Basilio, ibinaling niya ang kanyang tingin sa nagtatakang tumatangis na paslit. Nagdadalawang isip man, sapagkat bata pa ang mortal na kanyang nakapalagayan ng loob. Wala nang ibang nasa isip si Ila kundi ang sumugal. Buong lakas niyang pinilit na tumayo kahit nanghihina. Marahang pinagaspas ang pares ng pakpak at napansin naman siya ni Agab. "Baba, nakakatayo ka pa pala matapos ang ataking aking pinakawalan. Mukhang sa lahat ng lubi na aking nakasagupa, ikaw ang pinakamatatag. Napapabilib mo ako. Pero sisiguraduhin kong ihahatid na kita kasama ng paslit na yan sa inyong huling hantungan." Saad ng pinunong aswang. Patuloy pa din ang gulong hatid ng mga kampo ni Agab. Habang nagpapatuloy ang kanilang pananalasa, maraming buhay na din ang nawawala. Ni minsan, hindi naisip ng mga taga roon na makakadanas sila ng ganong klaseng dilubyo. Hindi pananalasa ng inang kalikasan, kundi pananalasa ng mga nilalang na akala nila ay sa mga kwentong bayan lamang nila nadidinig. "Ila, ayoko pang mamatay." Naiiyak na sambit ni Basilio habang nakatitig sa mga bolang apoy na nakalutang at nakapalibot kay Agab. Hindi naman alam ng ina ni Basilio kung ano ang gagawin. Nanginginig ang buong katawan sa takot, hindi lamang dahil sa nakikitang patayan sa kanyang paligid, kundi maging sa mga sigawan ng mga naroon. "Paalam, munting lubi," wika ni Agab sa kasabay-sabay na pinakawalan ang mga bolang apoy diretso sa direksyon ni Ila at ni Basilio. Wala nang inaksayang oras pa si Ila. Patawad, Basilio. Ngunit ito lamang ang tanging paraan. Sambit niya. Buo na ang loob niyang gawing sisidlan ang musmos na katawan ni Basilio. Ang tanging kasangkapan sa paglilipat ng banilay at pakikipag-isa sa isang mortal. Bagamat lalabagin niya ang batas ng mga engkanto sa kanyang gagawin, hindi niya din nanaising mapahamak ang mundo ng mga mortal gaya ng sinapit ng kanyang mga kauri sa kamay ng malupit na si Agab. Nagliwanag ang kanyang buong katawan at nilamon nito maging si Basilio. Sinimulan niya ang orasyon. May animong mga sinulid na kumikislap ang lumalabas sa kanyang katawan at sumasanib kay Basilio. Batid kong nais mo ding mailigtas ang iyong sarili, pati na din ang iyong ina, at ang mga kababayan mo mula sa kaguluhang ito. Pakikipag-usap ni Ila kay Basilio sa kanyang isipan. Tama ka, pero paano natin yun gagawin? Balik tanong ni Basilio. Hindi magiging madali ang gagawin natin, pero kung bubuksan mo ang iyong puso, maaari nating subukan. Handa ka na ba? Tanong ni Ila. Saglit na natigilan si Basilio sa tanong ng kaibigang lubi. Inuunawa ang mga salitang binibitawan kung ano at saan siya dapat maging handa. Bagamat nangingibabaw ang takot sa kaibuturan ng kanyang katawan, hindi niya hahayaang mapahamak ang kanyang ina. Bahala na, gawin na natin ang dapat, saad niya. Kahit kinakabahan, tinuloy na ni Ila ang kanyang ginagawa. Unti-unting nakipag-isa sa kaibigang mortal. Inumpisa niyang pakikipagsugal sa isang bagay na ngayon pa lamang niya gagawin. Sa kabilang banda, naharamdaman ni Basilio ang kakaibang init na dumadaloy at gumagapang sa kanyang kaloob-looban. Kasabay nito ay ang pagiging magaan ng kanyang pisikal na katawan habang unti-unting umaangat ang mga paa mula sa lupa. Tinubuan ang kanyang likod ng mga pakpak
na gawa sa napakaliwanag na ilaw. Iisa na sila ni Ila at Basilio. Nagtagumpay ang lubi na gawing sisidlan ng kapangyarihan ang musmos na kaibigan. Ngunit umpisa pa lamang iyon. Ang napakalaking tanong kung magagawa nilang mapalabas ang tunay na kapangyarihan niya bilang isang lubi depende sa klase ng elementong pinaghaharian nito. Tila alam na ni Basilio ang gagawin at sumasabay sa bawat kilos at indayog ni Ila. Bago pa lamang tuluyang masapol ng mga bolang apoy, may kung anong tubig ang sumulpot mula sa lupa na pumalibot hanggang umangat na nagsilbing harang sa atake ni Agab. Animoy isang ipo-ipong tubig na mabilis at paikot ang pagkalaw. Sa patuloy na pagtama ng mga bolang naglalagablab, mabilis na natupok ng tubig ang mga apoy. Walang pinsalang dinulot kay Basilio. Nakakamangha. Ngayon ko lamang nakita ang ganyang kakayahan. Sinong mag-aakala na makakapagpamalas ang isang lubi ng ganyang kapangyarihan? Subalit hindi yan sapat upang ako'y manginig. Tila natutuwang sampit ni Agab. Pagkatapos magpakawala ng mga bolang apoy, naglabas naman ng isang malaking sawa na naglalagablab ang pinunong aswang. Sa kumpas ng mga kamay, umatake ito papunta sa nakalutang na si Basilio, kung saan humupa na ang tubig na nakapalibot sa kanya. Hindi naman kinakitaan ng takot si Basilio, handa sa kung anumang ataking gagawin ng kalaban. Inangat ang dalawang kamay habang nakabuka mga palad. Inipon ang mga hamog at mga butil ng tubig sa paligid at pinagsama-sama hanggang sa nakabuo ng isang dragon. Mabilis na kumilos at sinalpok ang naglalagablab na sawa na pinakawalan ni Agab. Sa salpukan ng dalawang elemento, walang nais na magpadaig. Habang naggigit-gita ng apoy at tubig, naglalabas ang mga ito ng mga kidlat habang patuloy na nagkikiskisan. Tulala naman si Didas habang nanonood sa labanan nila Agab at ng kanyang anak. Hindi makapaniwala sa pinapakitang gilas ni Basilio. Ang patpatin at sakiting anak ngayon ay nakikipagsagupa sa isang nilalang na kinakatakutan ng lahat. Tila hirap si Agab na kontrolin ang sitwasyon papunta sa kanyang pabor. Unti-unting nilalamon ng dragong tubig ni Basilio ang kanyang naglalagablab na sawa. Bumabaon ang mga paa sa lupa habang umaatras. Bago tuluyang lamunin ang atake ng kalaban, hinawi niya pakanan ang kamay, sanhi upang mailihis ang atake. Tila isang napakalakas na bomba ang sunod-sunod na sumabog. Ang matinding presyon bumuo ng makapal na hangin na yumakap sa lahat ng nasa paligid, kasabay ng magkakasunod na pagsabog. Nanatili sa pwesto si Basilio habang tumalsik naman si Didas. Mabilis na sinalo ni Basilio ang ina at bago tuluyang sumalpok sa malaking puno, nakulong ito sa isang bula. Ito ang nagsilbing proteksyon ng kanyang ina sa kahit anumang ataking makakapinsala sa kanya. Sa puntong iyon, naunawaan na ni Ila ang elementong biniyaya sa kanya. Tubig ang kanyang banilay. Inilibot nila ang kanilang mga mata at saglit na pinagmasdan ang kaguluhang dala ng mga buwak. Tila nagpipiesta sa bawat taong balot ng takot. Nakaramdam ng labis na pagkamuhi si Basilio at Ila. Inangat ng musmos ang kanyang kanang kamay at muling inipon ang hamog mula sa mga anyong tubig na malapit sa kanila. Umangat sa madilim na kalangitan
at isa-isang nagbagsakan ang tila mga ampon. Ngunit ang mga ito, hindi lamang normal na ampon, kundi parang mga bala ng baril. Sa pagbagsak sa lupa, punteriya ang bawat abwak at layunin nitong puksain ang mga kampon ni Agap. Walang ititirang buhay. Magkakasunod na alulong ang nadinig sa buong paligid. Atungal ng mga abwak na tinatamaan ng atake ni Basilio. Hindi naman nagpatinag si Agap. Walang pakialam sa mga kampon na unti-unting pinapaslang ng kalaban. Habang abala si Basilio sa kanyang ginagawa, nakakita siya ng pagkakataon upang atakihin ito. Bumuo ng isang espadang gawa sa apoy at mabilis na lumundag papunta sa direksyon ng paslit. Hangaring tapusin ito sa isang atake lamang habang nakatalikod. Napangiti sa pag-aakalang kanya ng tagumpay. Tapos ka na! Akmang iwawasiwas niya ang sandata nang lumingon si Basilio at ibinaling ang atake sa papalapit na si Agap. Saglit na natigilan si Agap nang mapansin ang mga balang tubig na tatama sa kanya anumang oras. Bumuo ng pananggalang na apoy, subalit hindi sapat dahil sa biglaang kilos. Dahil sa malakas na puwersa ng mga ito, tumalsik pababa si Agap. Tinuon ang buong lakas sa mga binti upang mapigilan ang pagbalibag ng katawan. Hindi pa man nakakabuelo, laking gulat niya nang makitang nasa harapan na niya ang kalaban. May hawak na isang gulok na gawa sa tubig na akala mo'y daluyong habang gumagalaw. Bago pa man siya makaisip ng galaw, mabilis nang naiangat ni Basilio ang kamay at sa isang bagsak nito, tumarak ang hawak na gulok sa katawan ni Agap. Naging sanhi ito ng mahabang sugat mula sa balikat hanggang bewang. Hindi pa doon natatapos sapagkat ang kaliwang kamay ng bata lumapat sa kanyang dibdib. Tumitig si Basilio sa mapupulang mga mata ni Agap at sakang umiti. Bumuo ng malakas na presyon sa palad saka pinasabog sa katawan ng aswang. Tumalsik at nagpagulong-gulong sa lupa ang kalaban. Naghahabol ng hiningang bumangon si Agap. Tumagaktak at bumubuhos ang berdeng dugo nito dahil sa tinamong pinsala mula sa atake ni Basilio. Ngunit imbis na magpakita ng labis na inis, marahang tumawa ang pinuno ng mga aswang habang nakayuko. Mahina hanggang sa napakalakas na halakak, sabay tingala. Nakakatuwa, nakakagana. Ngayon lang ako ulit nasiyahan sa labanan. Napakatagal na panahon na bago ako nakatagpo ng kalabang halos makapantay sa aking kakayahan. Agad na tinuon ng tingin sa direksyon ng nakatayong si Basilio. Ilang dipa ang layo sa kanya. Ang masayang ekspresyon ng muka agad na napalitan ng isang seryoso at galit na emosyon. Nanlilisik ang mga mata nito. Ngunit tapos na ang mga larong to. Hindi ko alam kung anong klaseng kapangyarihan ang meron ka bigla na hindi ko nakita sa iyong mga kalahi. Subalit hindi pa rin yan sapat. Magsimula na kayong magdasal. Sambit niya. Sa puntong iyon, kapansin-pansin ang nangyayari sa katawan ni Agap. Niyuko ang katawan habang nakayakap ang mga braso sa kanyang dibdib. Umimpit ang boses at tila nahihirapan. Maya-maya pa, tila napupunit ang kanyang likuran. Nagsimula ang bitak mula sa batok, pababa sa balakang nito. Ang hiway nagsimulang lumapad hanggang sa may kung anong lumabas dito.
Mula sa kanyang matipunong katawan, may 4 na pares na mga malalaki at mahahabang galamay na lumitaw. Dahan-dahan ding umangat ang nakakagimbal na katawan nito. Isang higanting gagamba na may pakpak na kahalintulad ng isang paro-paro. Makapal ang mga balahibo nito. Ang kalahating katawan ay nananatiling wangis ni Agap, kung saan ang ulo nito ay may 6 na mga matang katulad ng sagakampa. Prominente pa din ang mahabang buhok na ngayon ay kulay puti. Ang punong aswang, tila isang insektong bagong labas sa kanyang supot uod. Nang tuluyan ng makawala, mabilis na bumagsak sa lupa ang katawang pinapalitan ni Agap na animoy tela. Pinakita na ni Agap ang kanyang tunay na anyo. Kailangan na nating mag-ingat. Ngayon ko lamang masasaksihan ang hangganan ng kanyang kapangyarihan sa kanyang anyo. Sambit ni Ila. Nakakatakot naman yan. Pakiramdam ko sobrang lakas niya. Kinakabahang sagot ni Basilio. Hindi na din nag-aksaya ng oras pa si Agap at agad na umatake. Mabilis na lumundag at nagbuga ng kulay asul na apoy mula sa taas. Bagamat sinubukan ni Basilio na salagin ito gamit ang mga naunang taktika, hindi iyon naging sapat. Nanaig ang puwersa ni Agap na halos dumoble sa pagkakataong iyon. Bumagsak sa lupa ang patpating katawan ng musmos na bata. Sa puntong iyon, napagdesisyonan ni Ila na gawin ang huling parte ng kanyang paglilipat banilay kay Basilio. Ito ang pagtawag sa isang makalangit na nilalang. Mukhang hindi na natin siya magagawang talunin, Ila. Malakas na siya kanina, pero mukhang mas malakas pa siya ngayon. Anong gagawin natin? Tanong ni Basilio. May paraan pa. Ito na ang ating magiging huling alas. Pero ngayon ko pa lamang ito susubukan. Hindi ako sigurado kung mapagtatagumpayan ko. Pero kung buo ang loob mong gawin ito, nakahanda ako sa kung ano man ang mangyayari. Sagot ni Ila. Wala na din ibang gusto si Basilio kundi ang matapos na ang kasamaan ni Agap. Hindi man sigurado sa sinasabi o sa gagawin ni Ila, sumang-ayon na din si Basilio. Batid niyang nasa ganong sitwasyon na din naman siya at baka siya na lamang ang makakatulong sa kanyang kaibigan. Muling nagliwanag ang buong katawan ni Basilio. Dahil iisa na sila ni Ila, may koordinasyon na ang kanilang isipan. Tumingala habang may kung anong ilaw na nagmumula sa kanyang noo. Ito ay naglabas ng manipis na liwanag paakyat sa kalangitan. Ang liwanag na direktang tumama sa langit nagdulot ng mabilis na paggalaw ng mga ulap hanggang sa nagkaroon ng bilog na hugis na animoy lagusan mula sa kabilang mundo. Sinundan nito ng malalakas na pagkulog at malalakas na ihip ng hangin. Sinubukang umatake ni Agap upang pigilan ang ginagawa ni Basilio gamit ang direktang atake, subalit nabigo siya. Hindi niya magawang malapitan ng bata sapagkat may tila sa labid na nakapalibot dito hanggang sa napilitan siyang umatras. Kitang-kita ng mga mata ni Agap ang biglaang pagsulpot ng isa sa mga maalamat na makalangit at tinuturing na celestial na Diyos. Hindi lamang sila Agap, Basilio at Ila ang nagulantang sa paglabas ng nilalang, maging ang lahat ng mga tao sa bayan. Ano yan? Isa na naman bang kalaban? Tanong ni Basilio. Hindi. Isa siyang tambanokano. Isang makalangit na nilalang sa ilalim ng elemento ng tubig. Paliwanag ng lupi. Hindi na nagulat si Ila
sapagkat kabisado niya na halos lahat ng mga makalangit na nilalang dahil sa kanyang pananaliksik. Napangiti sapagkat alam niya kung anong kayang gawin ng Tambanukano. Ang higanting alimasag na pinaniniwala ang anak ng Haring Araw at ng Buwan. Handa ka na ba, kaibigan? Nakangiting tanong ni Ila. Handang-handa na. Maligalig na sagot ni Basilio. Sa isang pitik ng sipit ng Tambanukano, naglabas ito ng isang malakas na daluyong ng alon patungo sa direksyon ni Agap. Baliksi at mabilis si Agap, kaya nagawa niyang iwasan iyon. Nakatalon pa itaas at naganda sa pag-atake. Mga bolang apoy at isang sawa na naglalagablab na sinimulang pakawalan ng sabay-sabay. Hindi naman nagpatinag sila Basilio at naghanda na din. Lumipad at pumatong sa ulo na ng Tambanukano. Sa kumpas ng kamay ng paslit, muli niyang nabuhay ang dragong tubig. Mas malakas at mas pulido ang anyo. Muling nakipagsabayan at nakipagkiskisa ng puwersa sa apoy ni Agap. Habang ang Tambanukano pinitik ang pares na sipit at nagpalabas ng mga kidlat mula sa kalangitan na sumanib sa puwersa ng tubig ni Basilio. Buong lakas ang magkabilang partido na manaig sa isa't isa. Isinagad at binuhos ang lahat ng lakas na meron sila na naglalayong manalo. Subalit sa puntong iyon, sa tulong ng makalangit na Tambanukano, mas nanaig ang puwersa ng mortal na si Basilio at ng lubi na si Ila. Nagawa nilang maibalik kay Agap ang lahat ng atake, sanhi upang parang abong nagbagsakan sa lupa. Kasabay ng pagpaslang kay Agap, siya ding pagpaslang sa mga kampong abwak. Nagawa nilang magtagumpay. Dahil hindi na kayang ipagpatuloy ni Ila ang ganitong estado kung saan nakaanib ang katawan at banilay kay Basilio, kusang bumigay ang katawan nito at humiwalay sa mortal. Laking pasasalamat na umabot sa puntong tapos na ang laban. Nagawa niyang ipagigante ang mga kalahi. Kasabay ng muling pagsibol ng liwanag ay ang pagsibol muli ng pag-asa para sa mga natirang buhay. Nagpasalamat sila Ila at Basilio sa Tambanukano bago ito tuluyang maglaho pabalik sa kalangitan. Umaasa ang musmos na muling makikita ito. Subalit para kay Ila, ito na ang una't huli. Nagawa natin, Ila. Natalo natin ang aswang. Natutuwang sambit ni Basilio habang inaabot ang mga palad sa nanghihinang lubi. Nanatiling nakatayo si Ila sa mga palad nito at bakas sa mga luha sa mga mata. Nagawa na natin, Basilio. Maraming salamat dahil naging matatag ka sa kabila ng iyong pagiging mortal. Napakunot-noo ang bata habang ginagalaw-galaw ang katawan. Wala nga akong maramdamang sakit eh. Pero teka, bakit malungkot ka? Sa mga sandaling iyon, nag-uumpisa ng maglaho ang katawan ni Ila. Masaya naman dahil naipagiganti ko na ang aking mga kalahi. Subalit, ito na ang huli nating pagsasama. Ipinaliwanag ni Ila ang kabayaran ng kanyang ginawa. Subalit walang bakas ng pagsisisi sapagkat nagawa niya ang huling misyon. Misyon ng huling lupi. Isang epikong pagtatagpo sa pagitan ng mortal at ng engkanto mula sa magkaibang mundo. Hindi naging madali, subalit naging sulit ang bawat minuto.
nang makapagpaalam na sa isa't isa. Tuluyan nang naglaho si Ila. Subalit hindi kailanman maglalaho sa isipan ng musmos na si Basilio ang kwento ng kanyang kaibigan. At sa pagdaan ng panahon, may mangilan-ngilan pa ding nagsasabi na ang kwento ni Ila ay hindi nagtapos sapagkat may mga lubi pa ding namamataan sa kakahuyan. Isa sa mga engkantong hindi kinakatakutan ng ilan, bagkus ay kinagkikiliwan.